kung tama yung recording volume. Nakalive yan! Mga kaibigan, inanyayahan po namin kayo maging kabahagi nito pong ating gagawin na pamamahayag para po sa ating bansa. Ako po si Kawaldi Carbonell na nag-aanyaya kay Sisi Escudero sa isang debate dito sa makasaysayang Plaza Miranda. Pero mukhang kanina pa po ako naghihintay dito. Mukhang may dyan na naman ako. Hoy, mga senador! Sisi Escudero! Marcoleta! Ito sila Bato de la Rosa, yung matatabang. Nasaan kayo? Andito ako. Hinahamok kayo ng debate. Bakit ako ngayon? Mukhang ulila tayo dito, nag-iisa tayo. Ganun pa man, ipapagpatuloy po natin. Ang ating pong debate ay yung pong hindi makatarungang pagbabasura ng impeachment complaint sa isa sa pinakahayagang pandarambog ng gobyerno laban po sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng Office of the Vice President Sara Duterte. Si Sara Duterte, mga kaibigan, ay anak ng pinakamasamang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang pangalan ay Rodrigo Roa Duwag Traidor Duterte. Nasaan kayo? Kayo mga DDS. Ang tatapang ninyo, nandito ako. Meron pa ang tumatawag at nagbabanta. Okay, nandito ako. Handa ako. At tayo po ay magpapatuloy ng ating pamamahayag kahit na hindi sumipot ang ating kalaban sa debate na si Senate President dati, Sisi Escudero. At sapagkat wala po siya, hindi naman po natin ugali ang aatake ng walang kalaban-laban. Isasan po ito na lamang isang pananalita na si Sisi Escudero ay naging dahilan kung bakit dapat nang buwagin ang Senado. Wala pong sinasanto to. Lahat kayo ay pinagnanakawan ng sarili nating Senado. At nandito po tayo upang ipagtanggol natin ang ating karapatan, ipagtanggol natin ang ating bansa, ating pong pagtulong-tulungan na iligtas ang ating bansa laban po dito sa Senado o sa Kongreso. Panay magnanakaw na sa Kongreso, sila po ang pasimulo ng pagbubulsa ng mga pundo, kaya po tayo pinabaha. At sa pagbabaha, lahat po kayo, lalo dito sa Quiapo, ay biktima. At tayo po ay maninigil sa kanila sa pamamagitan ng paghingi natin ng katarungan. Kayo mga senador, dapat meron kayong representative dito kung kayo natutuwag, kung kayo ayaw lumaban, kung kayo natatakot po sa kawal ng demokrasya, kahit ay yung representative ng lamang. Kayo mga Bato de la Rosa, Bongo, yung mga Escudero, Cayetano, Villanueva. Itong Villanueva, ginagamit pang simbahan. Itong JIL, akala ko Jesus is Lord, yung pala. Joel is lying. Joel is Judas is Lord. Ngayon, ano pong kasagutan natin dito? Tayo po ay nakakakuha ng inspirasyon doon sa ginawa ng taong bayan sa Pasig, sapagkat meron po silang matinong leader doon, pangalan ay Vico Soto, at tayo po dito sa Maynila walang Vico Soto, at marami po tayo mga congressman na magnanakaw. Halos lahat ng congressman ng Manila magnanakaw ng pundo ng bayan. Tayo po ay naninindigan kung sino po ang nais
makipagdebate natin tungkol po sa katotohanan na ating sinasabi laban po sa lahat ng congressman ng Maynila na silang lahat sangkot sa pandarambong. Sila ang dahilan kung bakit kinakailangan ng buwagin ang Kongreso. Ibagsak ang Kongreso, hindi po gobyerno, yung Kongreso. At sipain ng mga tiwaling senador, 4 na senador na lamang yata ang matitino dyan. Lahat ng senador na hindi dapat maglingkod sa atin sapagkat sila ang ating pinaglilingkuran, sipain po natin yan. Palisin natin, magtatatag tayo ng bagong Kongreso ng isang bayanang Pilipino, People's Congress. Sa araw na ito, ating pong dinideklara ang ating pagtatatag ng People's Congress dito sa makasaysayang Plaza Miranda. At dito po natin umpisan yan, yung pong ginawa ng mga taga-Pasig laban po doon sa nagnakaw ng pundo ng bayan, yung kanilang building ng mga diskaya, pinagbabato at nilagyan nila ng pintura ang sabi, nakaw na yaman. Yan ang gagawin natin sa buong Pilipinas, gagawin natin dito sa Maynila. Lahat ng mga sasakyan nila ay ating pong mamartahan at pag nakita natin yan, hikayatin natin mga kabataan, hikayatin natin ang mga kaibigan, mga loyal po sa atin, na markahan po natin, pinturahan natin yan, nakaw na yaman, yan, Rolls Royce, nakaw na yaman, yung Mercedes-Benz, at kung ano pa mga mararangya na mga upuan nila, nakaw na yaman. At nawiwili po sila sapagkat ang Pilipino hindi lumalaban. Ang Pilipino pumapalakpak pa sa mga walang yan pareha ng Duterte, humahagikik habang minumura ang Diyos at habang pinababoy ang ating mga kababaihan. Abay pinapalakpakan pa mga Duterte at hanggang ngayon meron pa nagtatanggol kay Duterte. Andito ako, sinong gusto magtanggol kay Duterte? Sila, kinalayain ko dito. Bumalik po kayo at makipagdebate sa akin at ipagtanggol ninyo ang demonyo ng pangalan Rodrigo Roa Duterte. Magpakatapang kayo, kinakailangan paglaban ninyo ang banal ng ating lahi Pilipino. Masyado tayo naduduhag, masyado tayong tinanakawan. Lumabang ka ba yan? Lalaban tayo. Pangungunahan ko itong pagpatatag ng People's Congress upang agawin na ang karapatan na maglingkod sa bayan. Direktamente tayo mag-uusap, tayo magtutulungan. Huwag na po natin iasa dito sa mga nahalal ng Smartmatic ng mapagtayang Comelec at ang mga bumodo, mga nagbenta ng kanilang mga balota, tasing guilty po kayo ng mga nangalot ng daya. Lahat kayo, lahat tayong Pilipino na nahimik. Ang sabi nga nila, pagka meron isang kamalian, krimen na nangyayari at wala kayong ginagawa, hindi kayo kinakailangan maging pulis, hindi kayo kinakailangan maging matapang, pero wag naman kayo tatahimik. Huwag naman ninyong papalakpakan ang mga walang hiya. Sapagkat para po natin binibigyan ng bendisyon na sige, abusuhin mo pa ang ating lahing Pilipino pag wala po tayong ginagawa. Pagpapalakpak pa tayo sa mga walang hiya. Akalain po ninyo mga mandaraya, mga karugas, mga magnanakaw, sasalutuhan ng polis. Good morning, General. Good morning, Senator. Sasalutuhan ng magnanakaw. Abay, kinakalaan po yan ay ginagamitan na po natin ng term nila, persona non grata. Ang ibig po sabihin ng persona non grata,
ay isang tao na hindi katanggap-tanggap. Dapat lahat ng mangkarambog na senador, lahat ng mga magnanakaw na congressman, mga kontratista, personal grata po natin sa ating buhay, sa ating bahay, sa ating pamilya. Personal grata. Huwag po natin silang bibigyan ng pagkilala, huwag po natin bibigyan ng pagrespeto. Sila po ay ating iwawaksi sa ating puntahanan. Pupuntahan natin ang ating mga anak laban sa mga tiwaling senador, laban sa mga magnanakaw na congressman. Dito sa Maynila, lalo higit, dito po natin papagtibayin at katatag ang People's Congress. Lalaban na po tayo, hindi na po tayo tatahimik. At ito po tandaan ninyo, pag tayo'y tumahimik, para po natin binibigyan ng bendisyon ang mga walang iyang congressman na sige, pag nakawan mo po kami, pag nakawan mo pa kami. O ito na po yan. Ngayong gabi ito, sinasabi ko, andito na ang magtatagal ng People's Congress. Lalaban na po kami. Hindi po kami papalakpak. Hindi kami sasaludo dyan sa mga walang iya. Tayo po ay lalaban na. Kung kinakailangan, batuhin natin ang mga kamatis o pulot ng itlog. Yung mga congressman na yan. Tungtulin na po natin ito. Hindi na po ito sedisyon. At pag sedisyon, ang tawag sa pagbabato ng itlog ng bulong o congressman, sana lahat ng mga taga-Maynila ay maging pareho ko, maging guilty ng sedisyon. Atin pong itatutag itong People's Congress para iparamdam natin, tama na ang pagnanakaw ninyo mga congressman, tama na ang pandalumpong ninyo mga senador, tama na Sara Duterte, tama na sapagkat nandito na kami, susubok na kami ang bagong kongreso, kami ang taong bayan. Hindi po kami magnanakaw, hindi kami siniswelduhan, at hindi po kami titigil hanggang hindi natin napaparusahan lahat ng mga magnanakaw sa ating pong pundot. Ako po si Kawal ni Carbonel, sasabing isa mapagpalayang gabi ho sa ating lahat. Ibig ko Pilipinas, China, layas! Daddy! Patay na ba?